po ang kay Orlando De Leon po muna kasi self-explanatory naman 'to. To Congressman Acop, we know you are a cop, but you are not acting like a cop. As a cop, you should know what former Senator Ping is saying. It is either you are a cop who is stupid or a cop who has been silenced by a cop's favorite color, ube. Nakakahiya ka, Congressman Acop. Ikinahiya na po ni General Orlando De Leon, retired Brigadier General Orlando De Leon, ang mga katulad ni Acop, no? Na isang pulis. Nakakahiya po. Ikinahiya na. Dahil po yung hindi talaga katanggap-tanggap yung paliwanag ni Acop sa Quadcom. Kahit na ano na lang sasabihin, no? Si Duterte raw yung kumbaga pinaka-mastermind ng drug trade sa Pilipinas. Yung drug war daw ay budol dahil gusto lang nilang i-eliminate yung kanilang mga kalaban. Sino pong maniniwala? Wala pong Pilipinong matino ang maniniwala dyan. Ito po, grabe po. Nakita nyo na ba yung picture ni Grijaldo? Talagang ano pala yan, bagong opera. No? Bagamat bagong opera, ikinulong pa rin. Doon po sa kulungan ni Zulaika, dyan po sa House of Representatives. Sabi po ni Ronald Bato de la Rosa, alam niyo po, mga dating general po itong mga nagsasalita, no? Mga honorable generals na retirado, yung iba ay senador, senador. Yung iba po ay sa ibang tungkulin. Sinebriha nga, alam ko sa MMDA pa eh. Hindi na po nila natiis kung anong ginagawa ng mga kasalukuyang Quadcom. Wala silang pakialam, no? Alam nyo, eto po, basahin muna natin. What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled. Ano po to Active. Active to si Colonel Grijaldo, di ba? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Colonel Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon. Despite his pleading to be placed under hospital, eto po nakikiusap po yung bagong operang si Grijaldo. No? Na siya po ay ikulong na lang sa anumang government hospital na ang mamimili po ay yung HOR. Nakikiusap po si Colonel Grijaldo, bagong opera, na ikulong man siya sana, doon na lang sa ospital. Kasi bagong opera nga po eh. Hindi po siya pinakinggan ng HOR. Under hospital arrest in any government hospital of HOR choice. Is now detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, sabi po ni Senator Bato, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so, that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? Alam niyo po, sa totoo lang, kaya pinag-initan to, di ba? Kasi kumanta siya na yung binibigyan siya ng script. Kinakausap siya para sa pag-testify niya. Nung siya ay nag-testify, nagsabi po kasi siya ng totoo sa Senado. Ayaw po ng mga taga-Quadcom yata yung nagsasabi ka ng totoo. Ito po, nagsabi po na totoo na inopera. Hindi pa rin po naniniwala. Pinagpilitan nila na kaya siya iko-contempt dahil hindi nakakadalo. Paano nga makakadalo? Inoperahan nga. Human rights.
Nasaan na kayo? Wala, dehin bukiki ang mga human rights. Ito po yung mga tao ng gobyerno, hindi po ito sa bagay. Kikibulang pala yung Commission on Human Rights pag mga rebelde yung involved. Pag tao nga pala sa gobyerno, lalo na yung mga kapulisan, wala silang pakialam. No? Pinakulong si Zulaika Lopez dahil sa pagtestigo sa Congress, wala silang pakialam. Kaya masisisi nyo ba yung mga tao? Kung hindi, mga Duterte lang ang hindi nyo kayang ganyanin. Ha? Masisisi nyo ba na pag may iniimbitahan kayo, mas gusto pa magtago na lang kaysa pumunta dyan sa inyo? Iko-contempt nyo lang eh. Grabe. Ito pong mga to, umattend po yan sa mga hearing nyo. Kasama pa si Wilkins. Swerte naman pala ng mga taong hindi na lang umaattend ng hearing. Magtatago na lang. Hindi nyo makokontempt. Grabe itong mga tao na to. Wala na kayong pakundangan sa human rights. Wala na ba tayong human rights sa Pilipinas ngayon? Commission on Human Rights. Yan dapat ang sinisiro ang budget eh. Grabe, direkta po lahat. Bawas sa mga DepEd. Ha? Binawasan nila yung DepEd. Ano katwiran nyo sa pagbabawas nyo ng computerization program ng DepEd? Wala lang, trip lang. Sabi lang ni Martin at ni Saldico. Yan hindi po ako nagsabi niyan. Vice President po ng Pilipinas. At pinatutunayan po. Meron sila ngayong tagapagtanggol. Ito pong si Grace po. Ito pa po, basa po tayo ng isa. Nakakagalit, no? Hinahayaan lang po ni Marbil yan. Walang pakialam si Marbil dyan. Kernel ko ba yan? Ano ba tong si Grijaldo? Police, no? Walang pakialam si dyan. Si Marbil. Sabi nga ni Marbil, yung droga, hindi naman talaga adik ang tumitira niyan, kundi yung nag-extend ng oras. Ito po, sabi ni Lacson, only the president can save the Constitution from becoming wastebasket bound by exercising his line item veto power once the enrolled bill lands on his desk. Okay, ano po ibig sabihin? Wastebasket na raw po ang Constitution natin. Wala, pinagtatawanan lang tayo. Kung ano po ang gawin nila dyan sa mga congressman, wala pong nagagawa ang lahat eh. Militar, ipakulong nila, anytime gusto nila, ipakulong ang mga militar, mga attorney, mga tao ng gobyerno, ipapakulong nila through contempt, power. Wala silang pakialam. Babastusin mo yung general, babastusin mo yung colonel. Ang hindi makapayag, yung mga retiradong general. Yung mga retiradong sundalo. Pero ito mga nasa pamunuan ng AFP at PNP, okay lang sa kanila lahat. Yung nagaganap. Wala tayong magagawa. Kaya kayo, sisi kayo na sisi sa aming mga vlogger. Bakit ba hindi kayo nananawagan ng kung ano-ano? Hindi lang po kami sa hindi nananawagan. Naroon pa po kami. Nakita nyo naman, naroon kami sa EDSA. Kaya lang hanggang dyan lang yung kaya ng taong bayan. Di ba? Sabi naman sa inyo, ito po yung dalawang nagdaang EDSA revolution o revolt o kung ano man ang tawag dyan. Pag-alsa sa EDSA. No? Meron pong tulong yan ng simbahan. Ngayon, yung simbahan natin, takanta-ka tayo, no? Wala na po talaga yung simbahan natin. Bulag. Wala po kayo pong mga kaparian natin. Katoliko po kami. Yung mga pari po natin, nananawagan kayo no, na mga konti lang pong mga, yung war on drugs ni Tatay Digong, grabe kayo kung makakontra. Ito po, harap-harapang mga nakawan. Hindi maipaliwanag na pondo nawawala. Okay lang sa inyo mga kaparian. Oligarko natin, solid. Solid na solid kayo.
Umaray ba kayo kay Duterte? Hindi kayo nakapagnakaw ng legal? Ngayon, balik ang buhay, balik sarap buhay ang mga oligarko ngayon. Tindi nyo. Simbahan, oligarko, mga militar at kapulisan, solid lahat beyond this government. Taong bayan na lang hindi kakampi. Kaya po kayo, pati mga survey company, lahat na ng survey ngayon. Lahat ng survey ngayon. Walang naglalabas na pabor sa taong bayan. Kaya pag kayo, nadala pa rin ng survey, nadala pa rin kayo ng ayuda, tapos aangal kayo, maghanap pa kayo ng masisisi, kayo na lang. At least kami, gumawa kami ng paraan namin, nagpunta kami. Okay.